Nagsimula na ngayong araw ang investigasyon ng Senado kaugnay sa mga issue sa People's Initiative. Dito dumalo ang ilang testigong nagsalita laban sa malawakang pangangalap ng pirma. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Ilang testigo ang humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms kaugnay sa mga isyung bumabalot sa People's Initiative na paraan para amyendahan ang saligang batas. Ilang testigo ang nagsalita laban sa pirmahan sa PI mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang sabi, may tauhan na kumukuha ng pirma sa aming barangay at pinapangakuan ng ayuda. Yung listahan, may nakalagay na precinct numbers na. Pumirma kami kasama ng aking asawa, kapatid at ninang, ngunit hindi ba namin nakukuha yung ayuda hanggang ngayon. Tama po ba yun? Tama po ba yun, Witness 3? Tama po. Tumaba po sa amin form, may nagdala sa amin, sa mga party list naman. Kaya lang po, nahirapan po kami nung bumaba na kami dahil nga ang thinking nila yung may ayuda. Pero kinwestiyon ni Congressman Rodante Marcoleta na dumalo rin sa pagdinig kung bakit ang ilan sa mga testigo ay nakatago ang mukha. Kung sila po ay matatapang na mga witnesses, bakit po sila nakamaskara? Ako, pinakamatapang na po yan. At yung iba talaga ayaw pumunta. Bakit po sila nakamaskara? Ang alam ko po sa matatapang na witnesses, talagang haharapin po nila lahat ng consequences. Pangamba ng ilang testigo, baka balikan sila. Dinepensahan naman ng ilang senador ang mga testigo at nangakong sisiguraduhin ang kanilang kaligtasan. Pagsisiguro ni Senate President Juan Miguel Zubiri, walang paglabag kung itatago ng testigo ang kanilang pagkakilanlan. Our rules allow na protection sa ating mga witnesses na hindi naman kailangan nila ilantad kaagad ang kanilang identity because we have whistleblowers. No? Marami po tayong hearings na nasagawa from the Blue Ribbon Committee to the hearing of Senator Bato when they're talking about mga kulto. Talagang nagtatago sila ng identity for the mere fact na baka naman po ang hahabol sa kanila ay politiko din. Kalagitnaan ng pagdinig naman ang biglang inungkat ni Marcoleta sa mga senador na ilang beses nang bukas ang Kamara na magpulong sila kasama ang Senado sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Pero hindi umano sila pinagbibigyan ng Senado. Sumagot naman ang mga senador. Every time an invitation is issued to the Senate by the House, ang answer po, deadma. Deadma. So kailan po natin gagamitin ng Constituent Assembly? We cannot. It's impossible. Tama observation ni Attorney Marcoleta, but that cannot be forced. If the Senate does not want to amend the Constitution through a Constituent Assembly, the House cannot force it. Ganun lang po yun, as simple as that. So therefore, no one is forcing. With all due respect flow, to yes. Congressman Marcoleta, that's likely a subject of another hearing and another meeting and perhaps a more confident. Let's not hijack this hearing. Giit ni Zubiri, hindi naman nila tinututulan ang economic charter change. Katunayan, may nakahain na nito sa Senado. Only to change your mind 3 days later, Mr. Senate President. Did I cite the record that I said I will no longer pursue this? Well, it's in the privilege speech I heard by one of you. No. I'd like to correct the misconception of my dear friend, Congressman Marcoleta. We are just fighting this PI first. When he alluded the Senate as the opposition palagi, dahilan kung bakit hindi natutuloy yung economic chacha. Dumalo rin ang ilang dating mahistrado ng Korte Suprema para magbigay ng opinyon. Cannot supply that deficiency. There has to be a law. Why? Because the Constitution says that Congress shall pass a law to implement this initiative. Change the voting. It has to be done by Constituent Assembly, not by initiative. Ilang personalidad naman ang pinasabina ng komite na umano'y inuugnay sa PI. Inaasahan pang magpapatuloy ang pagdinig. Daniel Manalastas para sa Bayan.